Welcome sa Seoul, South Korea. Walang ganon, char. Hi guys! Another day, another vlog. So for today's video, samahan niyo pala kami ngayon sa flight namin papuntang Seoul, South Korea. Huy, ka dyan. Char. Sasakay nga pala kami ng bus ngayon for today's video papuntang Korea dahil may nagsabi nga sa amin pwede na nga daw pumunta ng Korea kahit nakabus. Char. Sobrang lakas nga pala ng hangin ngayon siguro dahil sobrang dami nagyayabang. Huy, char. Naisipan nga pala namin mag-travel papuntang Korea dahil nga sobrang init dito sa Pilipinas. Huy, char. Pagkasakay nga namin dito sa may bus ay nagputrip nga muna kami dito dahil nga mababang biyahe nga ang aming pupuntahan. Bigla nga bumuhos ang malakas na ulan dito, papansin nga rin naman talaga ang panahon. Gusto lang naman talaga namin maging Koreana pero mukhang magiging binasang isda pa talaga ang atake namin dito. Char. Bukod nga sa sobrang lakas nga ng hangin ay sobrang lakas din talaga ang ulan. Talaga naman yung mga sapatos namin dito ay talaga namang magpuputik na naman for today's video. Char. Pinush na nga rin talaga namin itong gala na to kahit wala na kami paki kahit umulan pa yan basta gogora na kami dahil nga ngayon lang din naman kami available. Makalipas nga lang ng 2 hours nandito na nga rin pala kami sa Korea. Huy, walang ganon, char. Sobrang nakakakilig nga lang din talaga, dati talaga napapanood lang namin to pero eto, tignan mo, kahit nga lang nasa Pilipinas ka lang din talaga ay talaga naman damang-dama mo nga din talaga dito na feeling mo ay nasa Korea ka. Located nga lang din pala sila dito sa may Silang Cavite at ang maganda pa nga dito ay friendly nga din pala yung mga tao na nakausap namin. Wala naman entrance fee dito pero kung gusto mo nga mag-rent ang handbook nila ay yun lang yung may bayad. Medyo maliit nga lang din pala itong area na to pero kaya rin na yan para lang din naman ito sa mga taong gustong pumunta ng Korea pero walang budget. At least kahit sa ganitong paraan man lang ay maramdaman mo na nasa Korea ka nga din talaga. Bata pa nga lang din talaga ako ay pangarap ko na nga din talaga makapunta ng Korea. Gusto ko rin kasi ma-experience yung sobrang lamig ng tipong umuusok yung bibig mo sa sobrang lamig. Isa nga din pala sa dahilan kung bakit gusto kong tumira sa Korea ay para maranasan yung buhay na meron sila. Feeling ko kasi ang ganda-ganda maging isang Koreana. Dati talaga na-addict din talaga ako sa K-drama. Yung tipong kahit wala talaga akong pera, gagawa talaga ako ng paraan. Mabili ko lang yung collection na gusto kong mabili sa mga K-drama na yan. Sa sobrang addict ko nga sa mga K-drama, pag natatapos nga yung mga episode ng mga napapanood ko, ay talaga namang umiiyak ako kasi nga ayaw ko nga din talaga natatapos yung mga pinapanood kong K-drama. Meron pa nga akong diary noon, ninonotes ko nga din pala doon yung mga information ng mga pinapanood kong K-drama para hindi ko nga din pala talaga makalimutan. Buti nga ngayon madali na lang din talaga manood ng mga K-drama. Kapag gusto mo nga panoodin ulit, pwede mo na nga lang mag-download ng apps na pwede mo mapanood. Hindi katulad nung na-addict ako sa K-drama, talaga namang umasa lang ako sa DVD. Kaya naman sobrang ingat ko talaga sa mga DVD tape ko kasi nga ayoko nagagasgasan dahil nga nag-i-stop nga yun, diba, kapag ka nilalagay sa DVD. Sa ngayon talaga nanonood pa rin naman ako ng mga K-drama pero hindi na talaga ako sobrang nauumaling kasi sobrang hirap talaga ma-addict sa mga K-drama. Nag-rent nga din pala kami dito ng handbook para naman feel na feel namin na Koreana nga din pala kami. Kaming dalawa ng kapatid ko, isang beses lang kami pumili pero isang kapatid ko sobrang daming pinili, hindi niya na alam kung ano yung susuotin niya. At eto nga pala yung napili kong handbook, sobrang kinikilig nga din talaga ako. Parang dati napapanood ko lang to sa TV pero ngayon suot-suot ko na. Ito ba talaga nakakakilig talaga as in. Iba din nga pala talaga yung feelings kapag natupad nga din pala yung childhood dreams mo, sobrang nakakakilig nga lang din talaga. Nag-retouch nga muna yung mga kapatid ko dito bago nga pala kami lumabas. Konti nga lang pala yung tao ngayon kasi nga maulan pero kaya lang din naman yan dahil nga ngayon lang din talaga kami pwedeng kumala. Pinapil ko nga din pala na Korean ako dito dahil nga sa suot ko pero mas maganda nga din pala sana kung set nga din pala yung re-rent namin kasama yung buhok ko pati yung sapatos. Pero kaya rin na yan, at least natupad pa rin yung pangarap ko na makasuot ng ganito at makapunta sa ganitong lugar. Ganitong episode ko nga rin pala talaga napapanood sa TV yung mga ganitong lakad. Huy, buksan nyo to, nandito ako. Sayang nga din pala, hindi nga pala pwedeng buksan kung pintuan na yan. Mas maganda siguro sa loob. Sayang nga lang din talaga, ganitong damit lang yung available na meron sila.
Mas gusto ko kasi suotin yung damit ng mga pang-emperatrice or pang-empress. Mga ganon damit kasi ay mas angat dahil nga asawa sila ng mga emperor. Mga ganitong damit kasi sinusuot lang to ng mga alipin o manggagamo sa mga napapanood kong episode. Pero kaya na yan dahil nga nagre-rent lang din naman tayo, nag-iinarte pang tao to. Tiyah! Kahit maliit nga lang din pala tong place na to ay feel na feel mo nga din pala talagang nasa Korea ka. Kasi nga ganito din talaga yung napapanood ko dati. Bababa nga muna dito ang mga Koreano dahil nga maghahanap muna kami ng opa. Tiyah! Kahit nga din pala talaga umulan sa mga oras na yan ay buti na nga lang din talaga at maya maya ay umaraw. At makaka-aura pa nga din talaga ang mga Koreano na to. Maganda nga lang din talaga sa lugar na to kahit nga anong gawin mo dito ay walang magagalit sa'yo as long na wala kang sisirain sa loob. F na F ko nga din pala dito ang pagiging Koreana ko. Akala mo naman talaga may umahabol sa aking opa. Tiyah! Almost 1 hour nga lang din pala talaga kami nag-stay dito dahil nga sinakyan nga namin ng tricycle ay nirent na nga lang din namin dahil nga sabi nga nila mahirap nga daw palabas dito. Medyo malayo-layo nga din pala talaga papasok dito sa loob kaya naman sinure na nga din talaga namin na makakauwi kami ng maayos kaya naman nagrent na kami ng tricycle. Mahirap nga din pala talaga maging Koreana. Paano kung naging Koreana ako tapos maglalaba ako? Ganito suot ko? Ay baka naman talaga magubad na lang din talaga ako kasi nga mabigat tong damit na to. Tiyah! Sobrang saya nga lang din talaga sa puso dahil nga na-experience ko yung mga ganitong bagay. At least kahit wala ko sa Korea ay nagawa ko pa rin yung mga pangarap ko na kahit na simpleng bagay lang ay nakakatawa nga din talaga. Natapos na nga din pala talaga pag-i-illusion ko dito ng pagiging Koreana kaya naman babalik na ako sa pagiging Pilipino na alipin ng pera. Huy, hala siya, tiyah! Pauwi na nga din kami sa mga oras na yan kaya naman dito ko na nga tatapusin ang akin video. Don't forget to follow and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. At huwag din kalimutan i-share itong video ko. Thank you for watching!